Mga rason kung bakit ako nag-OFW, pinili kong iwan ang Pilipinas is yung security talaga. Masasabi ko ngayon mga kunar sa sarili ko na secured na ako hanggang pagtanda ko. Number one, free ang healthcare dito sa UK. Isa yon sa mga rason kung bakit secured na secured kami ditong mga OFWs. Yung peace of mind namin na saan kami kukuha ng pera, hala magpapadala pa ako sa ibang bansa pero nagkasakit ako. Kaya doon nabuo yung goal and doon ko talaga napagdesisyonan na it's about time. Kailangan kong mag-explore ng opportunities ng pagiging nurse. Isa pang lesson na natutunan ko dito sa UK at inaccept ko ay boundaries. Like I said kanina, second class citizen kami dito. Foreigners kami dito. Bago ko na-meet si Paul, I accepted na sa sarili ko na mag-isa lang ako dito. Sarili ko lang ang kakampi ko. Kailangan meron akong boundaries. Work is work lang dito. Papasok lang ako dito para magtrabaho. Itinuro sa akin ng UK ang maging independent talaga. I am my own. Hello, ladies and gentlemen. This is Nurse Even and welcome to Shift Mo Na Yan! The podcast! Ayan mga kunars, feeling ko naman so far, so good tayo sa ating ganap. And bago po tayo magsimula sa ating chikahan mga kunars, shout out naman sa sarili ko dahil tignan nyo naman ang transformation ng ating studio. Ayan! Mga kunars ha, hindi naman sa pagmamayabang pero ako lahat ito. DIY itong ating studio. Gawa ko ito from my... Wala akong inarkilang karpintero para gawin itong studio na to. Talagang ako ang umorder nito, ako ang nagdikit nito, ako ang nag-ayos nito, ako ang nag-areglo nito. So, I'm proud of myself naman. Ayan, nagmumukha na talagang homey ang ating studio at ready na talaga tayo sa mga future chismisan, future ganap ng ating Shift Mo Na Yan! I'm so happy kasi feeling ko na-achieve talaga siya. So, palakpakan nyo naman ako mga kunars. Deserve ko naman ang applause. At dahil paganda na ng paganda ang ating studio, syempre mga kunars, deserve nyo rin ng magandang episode for today's video. So ano pang inaantay natin mga kunars? Simulan na natin ang kwentuhan, simulan na natin ang chismisan. Welcome sa ating tindahan! For this episode mga kunars, magkwentuhan ulit tayo about life. And bago po tayo magsimula, shout out, maraming salamat po sa aking mga kunars sa Facebook and sa Instagram na mga nagpapadala ng mga super gagandang question. Kung hindi po dahil sa mga questions nyo mga kunars, wala po tayong mapagkikwentuhan today. And talagang naglilikom ako ng mga, alam nyo yon yung mga... Yung mga questions nyo talaga mga kunars, may sense talaga at meron ka talagang mapupulot na meron talagang katuturan. Kaya tuwang-tuwa ako na binabasa ko yung mga questions ninyo. Sabi ko, ay, bet ito for next episode. Sagutin natin ito. Kasi baka mamaya, again, makarelate na naman yung mga iba nating watchers dito sa mga questions na to. Kaya wag na tayo magpatumpik-tumpik pa mga kunar. Simulan na natin ang QA. Kinakabahan naman akong basahin itong mga to kasi pang Miss Universe talaga ang mga questions. Very personal talaga siya and very relatable. So, question number 1. Nurse Even, bakit mo iniwan ang Pilipinas at bakit ka nag-nurse sa UK? Bakit ko ba iniwan ang Pilipinas? Eh sabi nga ng ating Asia's ecosystem, piliin mo ang... Well, bago ko sagutin itong tanong na ito, bibigyan ko muna kayo ng disclaimer na hindi ko po pinili na iwan ang Pilipinas, okay? Feeling ko naman, wala naman sa ating may gusto or choice talaga na iwan ang Philippines. Diyos ko, ang saya-saya kaya sa Pilipinas. Kung maganda lang ang opportunity ng mga nurses sa Philippines, hindi ako mangingibang bansa. Siguro may mangilan-ngilan talaga na goal, talagang target ang mag-abroad. Pero ako personally, kung choice lang at choice ang pag-uusapan, hindi ko naman talaga choice na, ay, mag-a-abroad ako. Kasi, komportable naman ang naging buhay ko sa Philippines. But to answer this question, syempre, kaya ako ng ibang bansa, number one, better opportunity talaga dito sa abroad. Again, akin lang to mga kunars ha. Marami rin namang magagandang opportunities sa Philippines when it comes sa career ng mga nurses. Marami. Pero, personally kasi, ito yung naisip ko na, ay, magbibigay ito ng magandang oportunidad sa akin, sa aking career growth.
masusuportahan ko ng maayos ang sarili ko at ang family members ko, ang mga mahal ko sa buhay. Mabibigyan ko sila ng komportableng buhay. Kaya, and at the same time, nabigyan ako ng opportunity na mga ibang bansa, binigyan ako ni Lord ng sign. So, inaccept ko yung sign na ibinigay niya sa akin. And isa pa, binigyan ako ni Lord ng lakas ng loob ng mga ibang bansa kasi hindi lahat ng mga kunars natin ay may lakas ng loob na iwan ang Pilipinas. Yung pagiging independent, skill siya eh. Hindi lahat ng mga kunars or hindi lahat ng tao kayang maging independent. Hindi lahat kayang iwan ang pamilya nila. Hindi lahat kayang mapag-isa. So, masasabi ko talaga na since, feeling ko naman kaya kong mapag-isa, kaya kong maging independent, binigyan nga ako ng skill na ganito. So, i-grab natin yung opportunity na binigay sa atin na makapag-nurse abroad. And like I said, better opportunity para sa akin ha. Kasi ang UK, binigyan talaga ako ng opportunity nito na makapag-travel the world, makapag-ipon, at maging breadwinner, makapagsuporta sa aking family members. And isa pa sa mga rason kung bakit ako nag-OFW, pinili kong iwan ang Pilipinas, is yung security talaga. Masasabi ko ngayon mga kunar sa sarili ko na secured na ako hanggang pagtanda ko. Number one, free ang healthcare dito sa UK. So, isa yon sa mga rason kung bakit secured kami ditong mga OFWs kasi pag nagkasakit kami, yung peace of mind namin, pupunta kami ng ospital, wala kaming babayaran. Though nababawas yun sa tax namin. Pero yung peace of mind namin na saan kami kukuha ng pera, hala magpapadala pa ako sa ibang bansa pero nagkasakit ako. Alam nyo yun, wala na kaming iisiping mga ganon. Kaya doon nabuo yung goal and doon ko talaga napagdesisyonan na it's about time. Kailangan kong mag-explore ng opportunities ng pagiging nurse. At andito ako sa harapan ninyo, nag-share ng aking life stories. Ayan! Pero once again mga kunars, hindi ko sinasabi na walang opportunity sa Pilipinas. Kung ako lang ay bibigyan ng pagkakataon na magtrabaho sa Pilipinas with the same benefits, same treatment sa aming mga nurses, babalik at babalik ako sa Philippines. Hello, ang sarap-sarap kayang magsalita ng Tagalog. Yung mother tongue na, namimiss ko. Kaya every time na uuwi ako ng galing trabaho, meron talaga akong TFC, yung, ang tawag dito, I Want TV. Palagi kong nanunood ng mga Tagalog movies, Showtime, na mga serye, kasi nakakamiss pa rin magsalita ng Tagalog. Biruin mo pati asawa ko, Briton, so every time na umuwi ako, kailangan English pa rin ang pag-uusap namin kasi hindi naman nakakaintindi masyado ng Tagalog si Paul. So, kung bibigyan ako ng opportunity na magtrabaho sa Pilipinas or bumalik ng Pilipinas, babalik at babalik ako. Pero sa ngayon kasi mga kunars, nandito ang, sa edad ko, at sa career ko ngayon, andito ang opportunity for me. And lagi kong sinasabi ito sa inyo mga kunars, yung opportunity, pag kumatok yan, i-grab ninyo, i-try ninyo, subukan ninyo. Kasi once na umalis yung opportunity sa buhay ninyo, 'di ba? Ang iisipin na lang natin, sayang, what if grinab ko yung opportunity? Regrets are forever. So pag kumatok sa inyo ang opportunity, try nyo lang kasi mas maganda yung sinubukan ninyo and nag-fail kayo, umuwi kayo ng Pilipinas kasi hindi nyo kinaya. For me, mas okay yun na, okay, I'll try it. Tapos nung nandito na kayo, hindi ko pala kaya, uwi na tayo. At least you tried. Wala kang questions every night na matutulog ka na, ay, what if grinab ko yon? What if pumunta ako ng ibang bansa? What if nagtrabaho ako dito? 'Di ba? Wala ka ng walang bumabagabag sa dibdib at isip mo kasi trinay mo siya. Ay, so far so good naman tayo mga kunars, no? Feeling ko naman may sense yung pinag-uusapan natin for today's episode. So mag-proceed na tayo sa next question habang mainit-init pa ang aking pag-iisip. Next question. Nurse Even, ano ang pinaka-biggest struggles mo nung nakarating ka dyan sa UK in your early years? Ay, ang daming struggle dito mga kunars. Like I said, language barrier. Ako po ay Pilipino, ang lingwahe natin ay Tagalog. Though English is our second language, nakakaintindi tayo ng English, pero meron talagang language barrier. Yun talaga ang unang-una kong naging struggle. Kasi iba ang mga terms nila versus sa mga terms natin. And mind you, ang English na na-practice natin simula bata tayo ay American English. So imagine ninyo yung pagta-transition ko para ma-unlearn si American English
at maintindihan at embrace si British English. Yung English talaga, England. So number one, yun talaga ang nag-struggle ako. Number two, na culture shock ako dito kasi nga, iba nga ang practice natin sa Philippines versus practice nila dito. Tayo mga Kunars, by nature, ang mga Pilipino, actually tayo mga Asians, talagang ano tayo sa family natin, di ba? Pero sila dito mga Kunars, independent talaga ang mga tao dito. Yung iba nga dito, di ba, at the age of 16, at the age of 18, umaalis na sa poder ng pamilya nila. So, nung nagtrabaho ako dito sa UK, yung culture talaga na yun ang medyo nasabi ko na, hala, ibang-iba pala dito. Kasi may mga times na tatawag kami sa family members nila kasi na-admit yung pasyente or ooperahan yung pasyente. Pero wala kaming makontak na family members, nasa malayong lugar ang family members, nasa Scotland, nasa Amerika, at walang ibang pwedeng pumunta dito para sa mga pasyente. You know, unlike sa atin sa Philippines, talagang kunwari may nagkasakit, andyan ang kapatid, andyan ang nanay, tatay, pinsan, bumibisita. May mga pasyente dito mga kunars na talagang dependent at the age of 90 years old. Sila lang mag-isa sa buhay, nagmamaneho pa, pumupunta ng ospital mag-isa. So, medyo talagang yung... Kasi na-practice natin, talagang ano tayo, close na close tayo sa family members natin eh. Ako personally talagang nakatira pa ako sa parents ko at the age of 22 ata. Sa kanila pa rin ako nakatira. Talagang intact na intact pa rin ang relationship namin. Kaya every time na may nagkakasakit or may mga appointments, sinasamahan namin ang isa't isa kapag available kami. Pero nung dumating ako dito sa UK mga kunars, alam mo yun, yung parang patient X, 93 years old, came in with ganitong sakit, independent, lives alone, with 3 carers, or visiting 3 times a day, morning, afternoon, evening, ganun lang ang ano nila. Tapos may mga pasyente dito na hindi nabibigyan ng nakakalungkot kasi ganun ang culture for them. And para sa kanila, hindi sila naaawa. Ako kasi, nung una, to be honest, awang-awa ako, hala, lives alone siya, 93 years old, mag-isa lang siya sa buhay. Dumidepende lang siya sa carers, binibisita lang siya ng carers 3 times a day. Paano siya kumakain ng maayos? Paano siya naliligo? Paano siya, sino ang nag-aalaga? Ganun kasi ang thinking ko, naaawa ako for them. Pero sila, normal sa kanila yon, practice nila yon, kultura nila yon, so hindi sila naaawa sa sarili nila. Wala silang normal sa kanila. Hindi yun, hindi mo sila kakaawaan. Practice nila yon, kultura nila yon, kaya ibang-iba, nakaka-shock. And like I said, yung accent nila, yung terminologies nila, ibang-iba sa terminologies ng American English. Yung diaper, hindi nila alam ang word na diaper dito. Ang diaper nila dito, nappy. Yung pants, di ba pantalon yon sa atin? Ang pants nila dito, nappy din, diaper, panty or brief, ganon. Yung rubber shoes, hindi nila alam ang mga words na rubber shoes. Trainers ang rubber shoes nila. Jacket, hindi nila masyadong ginagamit ang word na jacket. Either coat or cardigan or jumper. Yung mga sweater sa atin yun, di ba? So, yung mga simpleng terms nila, nakakashock kasi ibang-iba ang kinalakihan natin na English versus sa kinalakihan nila. Kaya doon ako nag-struggle talaga mga kunar. Sabi ko, OMG, medyo pero nakaka-shock talaga siya. And at the same time, nakaka-challenge kasi kailangan mo talagang fast learner ka talaga. Kailangan makapag-adjust ka kaagad-agad because you're not here to visit. You're here to work. Kaya yung iba na mapapansin nyo in their first years, yung mga 1 year, 2 years pa lang dito, nag-shift sila ng accent. Subconsciously, hindi nila sinasadya, nag-shift sila ng accent. May mga napapanood pa ako sa social media, ang arte-arte naman ito, biglang British accent. We need to adjust. Kailangan mag-shift kami ng mga accents din namin paminsan-minsan kasi hindi nila kami maiintindihan. Yung communication, hindi magiging clear kapag hindi namin ginamit yung nakasanayan nila.
So, gano'n na rin kami mag-communicate. Ako naman mga kunars, wala akong accent. Diyos ko, 6 years na ako dito pero hindi ko talaga natutunan ang mga ganyan, mga Harry Potter na accent. Sadly, hindi ako natuto sa mga ganyan. Nakaka-ano nga eh. Kasi yung iba ko talaga mga friends, ang galing mag-British accent talaga. Ako talaga, wali. Pero ganyan. So, pag may mga friends kayo na nagtatrabaho sa UK at nagpo-post sila ng mga travels, videos nila sa social media, hindi sila maarte. Talagang ano lang sila, nasanay na we need to. Isa pa sa mga naging struggles ko dito ay homesickness. Feeling ko naman, lahat naman tayo mga OFWs, mga kunars na ng ibang bansa ay homesick. Hindi naman tayo nakaramdam na, finally, nakatakas na ako sa parents ko, sa mga family members ko, sa mga buwisit kong tita at tita. Wala naman sigurong ganun, di ba? May mga times at may mga times na mag-kick in sa atin ang homesickness, mamimiss natin ang luto na ganito, ang yun ang pinaka-challenging talaga sa mga first couple of years. Actually, hanggang ngayon, 6 years na ako. May mga times na naho-homesick pa rin ako. May mga times na umuwi na kaya ako ng Pilipinas. Iwan ko na kaya itong buhay ko dito sa UK. Iwan ko na kaya si Paul. Hindi, joke lang. Hindi ko naman iiwan si Paul. Pero yung thinking na, mag-settle na kaya ako sa Philippines? Kaya ko naman na siguro magtrabaho na lang sa Philippines. Iwan ko na lahat ito. May mga ganun kang iisipin kasi eh. Homesickness is real talaga. Lalo dito, 4 seasons mga kunars, summer, winter, spring, autumn. Diyos ko, hindi pa ordered. Pero alam mo yun, pag taglamig dito, alam mo, hala, ang lamig-lamig naman, hindi ako makalakwatsa. Ni bawang sibuyas, pag-iisipan pa namin kung lalabas ba kami, kung mamamalengke ba kami. Kasi ang lamig-lamig, nakakalungkot maglakad, tas walang tao masyado sa labas. Sa atin, di ba mga kunars, 4 p.m. pa lang, nakakaamoy ka na ng barbecue, nakakarinig ka na ng mga chismisan. May mga naglalaro ng mga bata dito sa UK particularly, tahimik yung neighborhood. Tingnan nyo naman, 1, 2, 3, go! Walang ingay. Ako lang ata ang maingay dito sa neighborhood. So, yun talaga, minsan, ako partida mga kunars, may asawa na ako ha. Pero may mga times pa rin na nalulungkot ako. Paano pa kaya yung mga kunars natin dito sa abroad na mag-isa lang talaga? Walang kapatid, walang kamag-anak, sarili ang apartment, tapos hindi pa sila close na mga ka-apartments nila, mga apartmates nila. Ano pa yung nararamdaman nila na lungkot, loneliness. The loneliness is killing us. And I, Britney Spears. Pero yun talaga, homesickness talaga ang matinding kalaban namin. May mga ibang kunars na hindi kinakaya, umuuwi. Talagang i-give up nila ang lahat. I-give up nila ang magandang benefits ng healthcare. I-give up nila ang sweldo kasi hindi talaga kaya ang homesickness. At wag na wag nating binabasta-basta ang homesickness. Kasi grabe talaga, may mga times talaga na mag-overthink ka, mapaparanoid ka. Hay, kasi very open na tayo kasi sa isa't isa eh. Through social media, nakikita na natin ang mga balita ng mga mahal natin sa buhay. Alam na natin ang mga nangyayari sa mga friends natin, sa mga family members natin, and may mga times talaga that you will compare yourself sa kanila. Buti pa itong pinsan ko, nagpunta ng Enchanted Kingdom, magkakasama sila nila ate and kuya. May mga ganon, and magkikik talaga yung uwi na ako, hindi ko na kaya. Tapos kunwari may mga best friends kayo sa Philippines, buti pa sila, pumunta sila ng bar. Happy-happy sila doon, nakakainggit. May mga times talaga that you will, think na, hindi ko na to kaya, nasisiraan na ako ng bait. May mga ganun. Uuwi na ako. Kaya isa pa sa mga naging struggles ko yan. And feeling ko, pinagdadaanan natin itong lahat, lalong-lalo na ng mga baguhan. Pero regardless kung bago or matagal na kayo dito, yung iba nga dito, Diyos ko Lord, may pamilya na, 25 years na, may dito na talaga ang buhay, naho-homesick pa rin eh. Because this is not our country. And isa pa sa mga nagiging struggles natin is kailangan nating patunayan ang sarili natin 3 times, 4 times. Kasi this is not our country, this is not our territory. We are a second-class citizen. Regardless kung nabigyan na kayo ng British citizenship,
Ang treatment sa atin dito, realistically speaking, hindi talaga tayo dito pinanganak, born and raised na Briton. No, we will always be considered by some people second-class citizen. Bisita ka dito, foreigner ka dito. Kaya, yung challenge talaga natin, kailangan nating patunayan sa sarili natin na we are really better sa ginagawa namin dito sa ibang bansa. Kasi mararamdaman mo na iba ang treatment sa aming mga foreigners. Hindi lang sa mga maraming foreigners. Ayan, pag-usapan natin yan sa next episodes. O kaya, maghahanap ako ng mga kunars ko na willing mag-guest para mapag-usapan natin ang treatment sa ating mga second-class citizens. So far, so good tayo mga kunars! Pasensya na kasi nga medyo yung start ko palagi, nagsastruggle ako sa una kasi nagbi-build up ako ng communication. Feeling ko naman lahat ng mga struggles namin mga content creators, yung introduction. Kasi ang hirap maging, dapat kasi sa intro, engaging na kaagad yung hindi ka na magsiskip talaga ng video na, ang boring naman. So medyo nape-pressure ako palagi pag intro, ang dami kong pause. Pero, as this episode goes by, feeling ko naman naglo-loosen up na tayo and nagiging natural na yung conversation natin. And sana po, so far, ay nakaka-relate kayo sa kwento ng pinagdadaanan ko at sinishare ko sa inyo. Kasi meron at meron ditong mga watchers natin na yan talaga ang na-experience ko talaga siya. Next question. Nurse Even, ano po ang lessons ng nursing sa UK na itinuro sa'yo ng buhay? Super lalim! Hindi lang professionally, pero personally. Wow! Ang ganda nito! Sana naman mabigyan ko ng justice yung question. Sana ma-answer natin siya ng maayos. Like I said, iba na ang buhay naming mga OFWs. The moment na nakapag-decide kami na lisanin ang aming home country, ibang personality na yon. Iba na siya. Hindi ko siya ma-explain, pero gets ninyo, hindi na kami, minsan may mga times na pag umuwi kami ng Philippines, visitor na lang rin kami sa Philippines. Parang wala na kaming permanent home. Ako mga Konarsa, hindi ko sure kung this will sound bad, pero every time na umuwi ako ng Philippines, nami-miss ko naman ang UK. Gusto ko nang bumalik agad sa UK. Parang ika-third week ko pa lang or ika-second week ko pa lang sa Pilipinas, lapot na ako, init na ako. Yung lesson talaga na yun, parang nag-hit talaga sa akin na parang, hala, wala na akong permanent home. Every time na nasa UK ako, I miss the Philippines. Every time na nasa Philippines ako, I miss UK. Wala na kaming permanent home. Ibang tao na kami pag once na nag-OFW kami. For me, isa ring lesson talaga yon na na-realize ko na talaga. And kailangan ma-realize din to ng mga watchers natin. Lalo na pag meron kayong mga family members or close friends na OFW, feeling namin paminsan-minsan sa sarili namin ay alien. You feel me, mga kunars? Diba? Parang, Pilipino ako, pero I love doing English, British practices, cultures nila, enjoy na enjoy ako. Pero may mga times na kino-compare ko yung behaviors nila, cultures nila sa Philippines. So hindi ko na alam, minsan nalilito na rin ako. Isa pang lesson na natutunan ko dito sa UK at inaccept ko ay boundaries. Like I said kanina, second-class citizen kami dito. Foreigners kami dito. Well, iba na ang buhay ko ngayon kasi nga may asawa na nga ako. Pero nung bago ko na-meet si Paul, I accepted na sa sarili ko na mag-isa lang ako dito. Sarili ko lang ang kakampi ko. Kailangan meron akong boundaries. Work is work lang dito. Papasok lang ako dito para magtrabaho. Itinuro sa akin ng UK ang maging independent talaga. I am my own. Totoo yan kasi may mga times talaga na kailangan naming isipin na papasok ako sa trabaho para magtrabaho. Bago ko nakilala si Paul, tinanggap ko na sa sarili ko na mag-isa lang ako dito. Ako lang ang sarili kong kakampi. Pag merong naging aberya, problema, disputes, I have to rely sa sarili ko lang. Bago ko na-meet si Paul, iba na ang buhay ko kasi ngayon mga Konars kasi nga pero, isa sa mga lessons na kailangan naming tanggapin bilang OFW personally is kami lang ang sarili naming kakampi. Pumapasok kami ng trabaho para magtrabaho, para magserbisyo, para sumweldo. Yun na yung iniisip namin. Most of us, talagang work, uwi, sweldo. Yung iba dito, hindi ako nandito para makipagkaibigan. May boundaries talaga sila. Kasi
Unlike sa atin sa Philippines, kasi nga hindi nga ito ang ating teritoryo, 'di ba? At minsan nakakasad kasi may mga times talaga na since second class citizen nga tayo dito, hindi tayo taga dito, may mga times na mafi-feel mo sa mga katrabaho mong taga dito, yung mga lokal na they see you as numbers. Oo, bilang. Hindi naman lahat ha. Ako mga kunars, I love my workplace. Paano yung I love? Hindi, I love my workmates, yung work, talagang sila nga ang kasama ko nung kasal ko, di ba? Meron talaga kaming nabuong relationship na maganda, lumalabas-labas kami. Pero may mangilan-ngilan na OFWs na nakaka-feel na hindi sila part ng circle. Yun yung kailangan nating maintindihan at biggest lesson na kailangan nating tanggapin at kailangan nating solusyonan. Lalo na pag masyado tayong sensitive, may mga times na kunwari after shift, may ganap, yayayain ka nila, yes, para lang masabi na nayaya ka nila. Pero bago ka nila mayaya, fix na lahat, na-finalize na nila lahat, parang in-invite ka na lang nila just to invite you. May mga ganon kasi nga, hindi rin nila alam kung sasama ka ba, hindi rin nila alam kung gusto mo ba sila. So, yung boundaries, may mga times na ganun ang mafe-feel mo. And kung hindi ka sanay doon, talagang sasama ang loob mo. Pero may iba naman na ayaw talagang sumama. Meron naman sa ating mga ibang OFWs na ayaw talaga makipagkaibigan. Lagi silang niyayaya. Pero gusto nila sa kwarto lang sila. Gusto nila uwi lang sila ng bahay. Magpahinga na lang, kausapin ng family members. Very antisocial behavior minsan ang mga OFWs, which is understandable. Kasi nga, nagtrabaho na kami dito ng 12 hours a day. Diyos ko, magkakape pa ba ako with my managers? Ayoko na, umuwi na lang ako, kausapin ko na lang yung kapatid ko, yung nanay, tatay ko. May mga ganong behavior minsan na nade-develop ang mga OFWs, nagiging antisocial kami. Yung energy namin minsan para makipag-socialize, wag na lang, uwi na lang ako, manood na lang ako ng Netflix, higa na lang ako, 'di ba? Magburyo na lang ako sa kama. May mga times na ganun yung nafe-feel namin, down na down. So para po sa akin, ang biggest lesson na gusto kong i-share sa ating mga watchers sa mga ganong klaseng behaviors ay, ito for me lang to ha, ang pagiging OFW po ay isang career. Ito po ay blessing na ibinigay sa atin na kailangan nating i-enjoy. Pero ang pagiging OFW po is not our entire identity. Career po ito, so we need to enjoy life. Work-life balance, kumbaga. 'Di ba? After ng shift natin, makihalubilo tayo, 'di ba? Make friends, embrace the culture kung saang bansa ka. Kasi isa rin sa mga reasons kung bakit tayo naho-homesick is nakafocus tayo dun sa talagang culture natin. Sa Philippines, we always compare to the point na hindi na siya healthy. Nakakalimutan na natin na nandito tayo para mag-provide sa family, para magtrabaho, para mag-flourish ang career. Pero outside work, outside of being an OFW, we also have a life to enjoy. So, wag kang maging antisocial, wag mong i-distansya ang sarili mo sa mga possible circle na pwede mong ma-build. Sumama ka, mag-enjoy ka, mag-bonding kayo ng mga katrabaho mo. And then, after the bonding, pag uwi mo ng bahay, know your roots. Isentro mo ulit yung sarili mo na, okay, balik tayo sa pagiging breadwinner. Kausapin natin ang parents natin, tawagan natin ang mga kapatid natin, mga ganon. Kailangan nating balansehin ang pagkatao nating mga OFW, sa totoo lang. Promise. Iba-iba kasi ang identity talaga natin minsan eh. OFW, nurse, anak, magulang. Ang dami nating identity eh. Ang dami nating responsibility. Pero paminsan-minsan, kailangan natin mag-pause. Pause lang. So that's just my take sa mga lessons. At iba-iba tayo ng mga natututunan bilang OFWs. Iba-iba tayo ng mga na-experience at iba-iba tayo ng mga nare-realize. Yun ang na-realize ko, yun ang masishare ko sa inyo. So kung same tayo ng pinagdadaanan, same tayo ng mga lessons, or kung meron kayong ibang lessons that you want to share, i-comment nyo lang yan para mapag-usapan natin. I'm enjoying this! Sorry sa aking editor, Meng, pasensya na, ang dami nating cut. Pero nag-e-enjoy naman so far ang ating mga viewers. Laban! Next question. Nurse Even, saang punto po ng buhay mo na na-realize mo that you're actually doing well?
Ako kasi mga kunars, feeling ko hindi ko naman I'm not sure. Pero super positive ko lang talaga sa life. And ang mantra ko talaga it is what it is. Try ko lang and then pag hindi siya for me, edi at least I tried. So, minsan kasi, sabi nga ni Catriona, always see situations on a silver lining. Or mali-mali naman yung grammar. Pero ayan, so ano na ba yung question? Kailan ko daw na-realize that I'm actually doing well? Nung nasa Philippines pa lang naman ako mga kunars, I'm actually doing well na. Hindi naman porke nakipang-ibang bansa ka, dun mo palang marirealize na I'm actually doing well. No, basta tama ang decision mo sa life, you're doing well. Basta ang focus mo is career growth, financial stability, security, lahat ng mga magagandang bagay na pwedeng mangyari sa future mo and sa mga mahal mo sa buhay, you're doing well. As long as wala kang iniisip na masasama sa kapwa mo. Hindi ka nag-iisip ng mga negativity na mangyari sa ibang tao, you're doing well. Kasi focused ka, grounded ka, so that's already a blessing na you're actually doing well in life. And personally, masasabi ko talaga sa sarili ko na proud ako na I'm actually doing well in life. Hindi naman basihan ang mga big wins para lang ma-realize mo that you're actually doing well. 'Di ba? Kahit mga small wins, you have to celebrate small wins. And then you will realize that you're actually doing well in life. 'Di ba? Hindi mo kailangan ng breakthrough. Hindi mo kailangan ng sobra-sobrang engrandeng pangyayari sa life mo to actually realize that you're doing well. The fact that you are watching this video, realizing things sa inyong pag-iisip, you're actually doing well. 'Di ba? Kasi we're sharing the same positivity in life. Yung aura natin pare-parehas. If you are thinking positive outcome dito sa ating podcast, you're doing well in life. Hindi ko sinasabi na kung basher ka, you're not doing well. Pero ganun lang sa life. Small wins, celebrate every day. Yung buhay natin is already a sign that we're actually doing well in life. 'Di ba? Ang mabuhay sa panahon in this economy, ang mabuhay sa panahon ngayon is a strong proof that we are actually doing well in life. Okay, next question. Ito second to the last question na to mga Konars. Nurse Even, ano po ang masasabi mo sa isang tao or isang OFW who feels stuck, tired, or close to giving up? Pang Miss World naman ang mga tanong, mga Konars. Ang hirap naman nito. Pero I believe this difficult question deserves a difficult answer. Ano ba? Ano bang ma-advise ko sa isang tao who feels stuck? For me, since advice lang naman, ito para sa akin lang naman ito, mga Kunars, kanya-kanya po tayong opinion sa life, kanya-kanya po tayong advice sa life, and kanya-kanya po tayong paniniwala sa buhay. Pero ang masasabi ko lang sa isang tao who feels stuck at parang wala nang patutunguhan yung buhay nila is to always trust your timeline, okay? And never ever compare your life to someone's life because comparison kills. Yan talaga ang isang hanggang ngayon pinapangatawanan kong paniniwala and advice ko din to sa sarili ko. Kasi ikamamatay mo talaga kapag palagi kang kumpara ng kumpara. To the point na hindi mo na na-appreciate yung sarili mong success, hindi mo na napagtutuunan ng pansin yung mga goals mo sa buhay. Kasi lahat na lang ng oras mo ay nakatuon sa pagkumpara sa isang buhay. So it really kills dreams, your goals na delay kasi compare ka ng compare. So yung dalawang advice talaga ang masasabi ko lang na helpful and very healthy, positive talaga siya. Trust your timeline. Just because parehas kayong nagsimula ng best friend mo, ng isang goal or isang dream, doesn't mean na parehas nyong maaabot yung dream na yon at the same time. Okay? Maaaring mauna ka, maaaring mauna siya. And that's okay. Dahil iba-iba tayo ng journey sa isang goal. Okay? Maaaring parehas ang goal ninyo, pero iba-iba tayo ng pagdadaanan, iba-iba tayo ng mga hardships and challenges na ma-experience bago natin makamit yung goal na yon.
Maaaring mabilis niyang nakuha, maaaring mabagal mong makuha yung goal, but that doesn't mean that you're not doing good in life. Pero, pag pinairal mo ang comparison, it will kill the dream. Kasi parang, ala, ba't nauna siya? Parehas lang naman kaming graduate. Bakit nauna siya makipang-ibang bansa? Bakit nauna siya makapag-US, makapag-UK? Bakit nauna niyang nasuportahan ang family members niya? Marami na siyang pera, mayaman na siya. Parehas lang naman kami, magkaklase lang naman kami. Same lang kaming graduate. As a matter of fact, matalino pa nga ako sa kanya eh. You are comparing. May paglapit sa camera. Pero yan, the moment you start, sorry, medyo naano ako sa topic na to kasi very important talaga to na ma-realize natin na nakakamatay talaga ang comparison kasi diyan nade-develop ang inggit. The moment you start comparing your life sa ibang tao, that's the time that you will start na rin to question life. And the moment you start questioning life, diyan na mawawala ang kumpiyansa mo sa sarili, diyan na mawawala ang tiwala mo sa sarili. Kasi nagko-compare ka na sa ibang tao. You don't trust yourself anymore. Kaya nafi-feel mo na nasa-stuck ka. Kasi mas nakafocus ka na sa achievements ng ibang tao versus sa mga ginagawa mo to achieve that particular goal. Hindi na-ekis na yung mga goals mo, na-ekis na yung mga ginagawa mo para ma-achieve yung goal ninyo parehas. Kasi nakafocus ka na lang doon sa friend mo na na-achieve na. Okay? Trust your timeline, okay? Very ano naman tayo dito. Serious talk pala ito, mga konars. Hay, pero I find it helpful and true na paminsan-minsan nakakarinig tayo ng mga ganitong advice. Kaya sabi ko dun sa first episode, kung napanood niyo yung first episode ko, nakakatuwang makapanood ng mga podcast kasi very ano siya, free. Alam mo yung parang Love Radio before, Win Radio, Love FM, ganito yung mga topics, very relatable siya at may mapupulot ka din talaga na advice sa buhay na pwede mong ma-embrace and pwede mo siyang ma-practice sa buhay mo. Ayan. And gaya nga ng sabi ko kanina, mga konars, celebrate small win. Yang mga maliliit na bagay, pero mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo, win na yan progreso na yan, proseso na yan ng life mo. Pero hindi mo nga siya ma-appreciate because sometimes, naka-compare ka na lang sa social media, online friends mo. That's one of the downsides din kasi ng social media. Masyado na kasing open tayo sa mga nangyayari ng buhay ng mga friends natin, family members natin. Easy access na kasi ang social media Nakikita mo yung mga friends mo nakabili na ng car, yung mga friends mo nakapag-travel na, yung mga friends mo nakabili na ng bahay, 'di ba? Napag-shopping ang parents. To the point that you're questioning yourself na, oh my God, stuck na lang ako dito sa bahay. Wala man lang akong achievement, di man lang ako makapag-travel, di ko man lang matreat ang sarili ko, hindi ko man lang makapag-travel ang parents ko. Wala pa akong bahay, wala pa akong car, hindi ako marunong mag-drive. Ang dami mo ng mga doubts sa sarili mo. 'Di ba? Kaya, ninanamnam mo talaga yung pagiging stuck. Kasi, ang basihan na ng life mo is yung achievement na ng friends mo. Ayan. Kaya, ayan. Ayan. And just because meron silang mga achievements sa buhay doesn't mean na hindi nila pinaghirapan yon. We will never know kung ano ang mga battles na pinagdaanan nila. Kung ilang gabi silang umiyak, ilang pagod, dugot pawis ang pinaglaanan nila para ma-achieve yon. Because hindi naman nila minsan sinasabi yung journey or yung kwento ng achievement na yun 'di ba? And yan din kasi minsan yung reason kung bakit feeling natin mag-give up na lang ako. Kasi minsan, nature din kasi natin to paminsan-minsan. Ako particularly paminsan-minsan, ganito ako. Super oversharing tayo ng mga plans natin sa life. Kahit hindi na siya appropriate or hindi na siya necessary na i-share. Ay, plano kong mag-Disneyland, plano kong bumili ng bagong bahay, plano kong bumili ng sasakyan. Share tayo ng share to the point na nai-evil eye tayo. I always believe
sa evil eye mga kunars. Quiet lang tayo dapat sa proseso din natin paminsan-minsan. Kasi the more na, quiet lang natin tinahatahak ang battles, mas na-appreciate natin yung win eh. 'Di ba? Mas fruitful yung success, mas may sense kung bakit natin tinahak yon kasi tahimik lang natin siyang pinagdaanan. Hindi tayo masyadong share ng share. And isa rin sa mga reasons, naniniwala ako talaga mga kunar sa evil eye. Naniniwala ako sa bate, yung puwera bate. Naniniwala ako siyan. Kaya simula nang na-realize ko na oversharing is not really healthy for you, quiet ko na lang minsan tinatahak ang isang journey. Ina-announce ko na lang siya pag nandyan na, yung solid na talaga yung resulta. 'Di ba? Kasi I always believe sa 10 kaibigan mo, ito akin lang naman to sa 10 kaibigan mo, isa or dalawa diyan ang inaantay ka lang. Inaantay ka lang may mangyaring hindi maganda sa plano mo. Yung iba diyan, they don't care naman sa process. May care lang sila sa resulta. Will you make it or will you not make it? Since in-announce mo na kahit hindi pa siguradong sigurado yung plano, wala na, ang hirap ng mag-damage control. Mas mahirap tanggapin yung failure. Kasi nga, na-announce mo na sa circle mo, sa family members mo, yung mga plano mo, tapos pag hindi nangyari, ang hirap ng bawiin to the point na malulungkot ka, madedepress ka, questionin mo ang life mo kasi hindi mo siya tahimik na pinagdaanan. Kaya minsan, hindi naman mas masarap, pero mas mabilis i-accept na hindi para sa iyo ang isang bagay kapag tahimik mo lang siyang pinagplanuhan. Kasi sinarili mo lang siya eh. So, kunwari lang ito, nag-aral ka for this particular training kasi gusto mong maging ganito, tapos hindi mo na-achieve, parang mas mabilis kang mag-move on kasi hindi mo pa siya in-announce eh. Okay, baka hindi talaga siya para sa akin. Wala nang damage control. Move on na. Versus pag sinabi mo ng sinabi, ay, kaya hindi ako pumasa kasi na-busy ako sa life eh. Nagiging depensada ka patuloy. Tapos, naki-question mo na naman, stuck na naman ako sa... Ayan, gumagawa tayo ng sarili nating drama paminsan-minsan. Let's make life peaceful. Let's make life simple. And mga kunars, isa pa sa mga maa-advise ko, if you're feeling stuck or parang wala nang patutunguhan ang life mo, rest. Magpahinga ka, okay? Rest is not quitting, okay? Pause lang. 'Di ba? Nagpapahinga lang ako. Ina-assess ko lang yung mga strengths and weakness ko para pag ready na ulit ako, laban na ulit. Kasi yung iba kasi sa inyo mga kunars, minamadali ang timeline eh. Kasi nga, you compare. So minamadali mo na rin siguro. Ito like I said, for me lang. 'Di ba ang hirap ng nagkukumpara? Oh. Kasi baka sa sobrang gusto mong ma-achieve yung goal, minamadali mo na ng minamadali yung proseso to the point na hindi na nakakapagpahinga ang katawan at isipan mo. Minsan, sa sobrang kamamadali mo, dahil nga gusto mo ng, ma-achieve, mabili to, mapatunayan to, matapos to, itong goal na to, sige, bera ka na ng bera, hindi ka na nag-iisip, pinapagod mo na ang katawan mo, pinapagod mo na ang isip mo. Anong mangyayari? Mas worse ang outcome. Kasi hindi mo napagplanuhan ng maayos eh. Hindi mo ninamnam yung proseso. Hindi mo pinag-aralan ng mabuti. Hindi ka nagpahinga. Kaya, yung outcome na tinatarget mo, dahil nga minadali mo siya, the outcome that you are expecting, to the point na mag-give up na lang ako kasi baka hindi siya para sa akin. Kung dinahandahan mo, 'di ba? Baka iba ang naging outcome. Kasi malakas ka, maganda ang pag-iisip mo, maayos ang kondisyon mo, rest. Very therapist naman tayo dito. Ito, very rin to applicable din to sa pagva-vlog, sa pagko-content. Itong paggawa ko ng podcast. Every time hindi nyo lang kasi nakikita to off-cam kasi nagka-cut-cut yung editor ko. Hello, Meng. Kinakat namin yung mga scenes. Every time na napapagod na ako, I pause. Okay? Minsan, ini-stop ko yung record, tapos isip ulit ng magandang birada sa content. 'Di ba? Kasi pag minadali ko ng minadali yung pagba-vlog para matapos na, para ma-post ko na to, baka maging pangit ang outcome. Baka hindi siya maging entertaining. Baka mag-flop. Baka hindi nyo magustuhan. Ang ending,
baka makabasa pa ako ng comments na hindi kaaya-aya or mga hindi magagandang comments kasi nga, hindi rin naging maganda yung outcome ng podcast or ng content kasi minadali ko ng manadali, hindi ako nagpahinga. Ganon. So rest. Okay? So ano ba yung mga advices natin? Trust your timeline. Never ever compare. Compare if it's only for inspiration lang siguro. Or, ginagawa mo lang talaga siyang gasolina para mag-progress. Pwede siguro yung comparison na yon. Pero pag yung nakakaramdam ka na ng inggit sa comparison, stop mo na yan. It's not healthy anymore. Okay? Minsan kasi hindi talaga maiiwasan yung pag-compare. Buti pa siya may iPhone. Minsan yan yung nagiging gasolina natin para mag-improve sa life eh. Para ma-achieve. Kasi na-achieve niya eh. So kung kaya niya, kaya ko rin. Minsan healthy naman ang comparison. But ikaw lang kasi ang makakapagsabi if it's no longer healthy. Pag sa tingin mo hindi na siya healthy, stop na. Rest. 'Di ba? And tahakin mo yung battles quietly. Huwag kang masyadong overshare ng overshare. Pag ganun ang naging habit natin, pag ganun ang naging way of life natin, ang practice natin, ang behavior natin, payapa, ang sarap. Minsan, mas malakas pa ang loob natin mag-try ng mag-try, mag-risk ng mag-risk, pag tahimik lang tayo. Kasi nga, walang nakatingin sa atin, walang nakaabang sa failures natin. So relax tayong tahakin yung isang challenge or yung isang bagay with all the risks. Okay lang kahit mag-fail. Kasi tahimik ko siyang ginagawa eh. Okay? Ako lang ang makakaalam if mag-fail ito. And pag nag-succeed, di ba? Pag maganda yung outcome, that's the time you announce. 'Di ba? I-announce mo, pinaghirapan mo, 'di ba? Pinaghirapan mo 'yan eh. So deserve mo naman na i-announce 'yan sa paraang gusto mong gawin. If you want it to post on social media, if you want to celebrate sa family members mo, magpakain ka, that's fine. It's your celebration, it's your win. Yes! Ayan. And last question mga kunars. Oh my God, mamimiss ko kayo. Nag-enjoy ako, pero this is the last question na mga kunars. Nurse Even, if you could go back and talk to your younger self, ano ang sasabihin mo sa batang ikaw? Ano ba yan? Grabe naman ang mga question. It's giving top 5. Ay, nakaka-pressure naman siyang sagutin mga kunars. Pero kung kakausapin ko ang batang ako, my younger self, siguro ang masasabi ko lang sa kanya is, you're doing better than you think. Oo, you're doing better in life. Don't rush, younger Even. 'Di ba? Trust the process, trust your own timeline, and never compare. Yung sinabi ko sa inyo, sasabihin ko lang rin sa sarili ko. Kasi for me ha, it's just for me. Maganda talagang advice yon para sa healthier and happier life. Yun lang ang masasabi ko. I'm proud of you and I will always be proud of you. Magkamali ka man sa life, mali man ang maging decision mo, I'm still proud of you because you independently decided for that particular decision. 'Di ba? Hindi ka ng apak ng tao, hindi ka ng agrabyado ng tao. You took ownership, younger Even. So, kung mali man ang naging path mo, wag naman sana. Pero feeling ko naman hindi naman naging mali yung path natin kasi successful na tayo eh. Pero ito sa mga younger you, kung sa tingin mo hindi maganda ang naging flow or naging outcome ng plano mo, it's fine. Okay? There's always a next time. Just trust yourself. Huwag kang mawala ng kumpiyansa sa sarili mo. And ito, hindi lang advice ko to for myself. Siguro advice ko na rin ito para sa mga nanonood, sa ating mga kunars, dito sa ating podcast, sa ating episode. Pagkatiwalaan ninyo ang sarili ninyo and love yourself. Everything will make sense. Sa ngayon, siguro hindi nyo pa nare-realize or naliligaw pa kayo sa mga plano ninyo kasi nagpaplano pa lang kayo eh, di ba? Pero once na nakita nyo na yung resulta, yung outcome, everything will make sense. And of course, my last advice sa aking younger self and sa aking mga kunars na nanonood, siyempre si Lord. Religious man po kayo or hindi kayo religious, dapat po ay meron kayong pinagkakapitan ng inyong paniniwala. Ako talaga, 'di ba, kahit ganito ako, meron naman po talaga tayong kinakapitan and that's
Lord God, talagang lahat ng mga challenges, hardships, pinagdadaanan mo, reklamo mo sa buhay, dapat meron kang kinakapitan kasi mas maganda, nakakagaan yung nagve-vent ka, nagre-release ka ng tension, ng pressure, ng sama ng loob. Kasi pag kinimkim mo ang sama ng loob, ang mga failures, ang negativity, 'di ba? Sasabog ka talaga. Lalo na sa buhay naming mga OFWs, dapat talaga may kinakapitan tayo dito. Dapat continuous ang relationship natin, harmonious ang relationship natin sa mga friends natin. Kung saan man sila, Philippines man or dito, family members natin, let's communicate. Makipag-communicate tayo palagi. Or hindi naman palagi, pero if we really think or feel na kailangan nating mag-vent ng sama ng loob, let's do it. Wag nating kimkimin. Kasi, 'di ba, ang hirap ng may kinikimkim sa life. Mahirap na nga ang life in this economy. Hindi. Mahirap na nga ang life, papahirapan pa natin. So, 'di ba, that's the reason why we have these platforms. 'Di ba? Meron tayong Facebook, meron tayong TikTok, meron tayong Instagram. Let's be expressive. Pero wag naman to the point that we're spreading negativity, ha. Let's make a way, a healthy way na ma-release natin yung outlet natin ng anxiety natin because it's healthy to communicate. Nag-enjoy ako mga kunars. Maraming salamat po sa pag-watch ng ating episode for today's video. Sana naman po ay kahit papaano ay may napulot tayong lesson dito sa ating chismisan at nakarelate yung iba sa inyo. Maraming salamat po. Kung meron pa po kayong mga gustong i-share, gustong ikwento, or kung gusto nyong maging guest sa ating podcast, message nyo lang po ako sa aking Instagram, lemesayEven. Unfortunately, hindi nyo ako message sa aking Facebook page. So, sa Instagram na lang or mag-comment lang po kayo dito sa ating YouTube channel. At papaunlakan natin yan sa next episode. Maraming salamat po mga kunars. Nag-enjoy ako. At ano pa ba? Let's end this strong. If I did it. Hindi, ayun lang. Sana yung mga pinagsasabi ko from the first question hanggang ngayon ay may sense. Kasi yung mga advice ko lang naman is yung mga sa tingin kong tamang opinion. Iba-iba po tayo ng pinagdadaanan sa buhay, iba-iba po tayo ng istorya sa buhay, iba-iba tayo ng challenges and hardships. So iba-iba po ang perspective natin sa buhay at iba-iba ang approach natin sa buhay. Pero ito pong episode natin is to share my life experiences and kung ano ang reaction ko sa mga questions na yan na sa tingin ko ay makakatulong din sa atin. So, like I said, I did it tired, I did it exhausted. The fact that I did it, you can also do it. Maraming salamat mga kunars and super excited ako na mapanood itong episode na to. And like I said, feel free na maging guest sa ating tindahan, sa ating episode, sa ating podcast. Shift mo na yan. Hanggang ngayon po, wala pa po ako naisip na strong closing. Pero thank you very much for watching. Pretty check and roar! Bye mga kunars!